Halaga ng pinsala sa nangyaring sunog sa Barangay Damayang Lagi sa Quezon City umabot na sa mahigit 2 milyong piso. Mga pamilyang naapektuhan nananawagan pa rin ng tulong mula sa pamahalaan. Department of Trade and Industry maglalabas ng bagong import commodity clearance sticker laban sa mga pekeng produkto. Moro National Liberation Front Founding Chair Nur Miswari nagbanta ng gyera kung hindi matutuloy ang paglipat ng bansa sa federalismo. Ang MI, ang MN, sabi ni Miswari kagabi, if you do not give it to me, let me be very honest. I will go to war. Armed Forces of the Philippines may namomonitor na 8 foreign terrorists sa Central Mindanao. Forensic team ng Public Attorney's Office hihilingin sa mga magulang ni Christine Silawan na mare-autopsy ang labi ng dalagita. Subscribers ng Wish 1075 YouTube channel umabot na ng 5 milyon. Una sa ating mga balita, umabot sa mahigit 2 milyong piso ang iniwang pinsala ng sunog na sumiklab sa Barangay Damayang Lagi sa Quezon City kahapon. Walang naitalang nasawi sa insidente pero 9 ang sugatan habang tumatakas sa nagliliyab na apoy. Ito ang balita ni May Bermudez. Tanging ang mga sementadong haligi at pader na lamang ang natira sa tahanan ni Tatay Paulino matapos sumiklab ang malaking sunog kahapon sa Barangay Damayang Lagi, Quezon City. Wala mang naisalbang gamit, nagpapasalamat pa rin si Tatay Paulino dahil nakaligtas sa sunog ang kanyang asawa at anak. Tumaas ang presyon ng kanyang dugo kaya't pumila ito sa barangay upang makakuha ng medical assistance. Mayroong makatulong. Ako baldado, wala na akong problema. Wala na akong maibili ng gamit. Ay, ating sinilas ko, tingnan mo. Kundi na, walang sinilas, hindi ko nakita ang kabilangan ko eh. Kaya madilim na eh. 750 pamilya ang apektado ng sunog, subalit walang maayos na evacuation center para sa kanilang lahat. Tanging temporary shelter sa tent para sa 2 hanggang 4 na pamilya mula sa lokal na pamahalaan lamang ang pansamantalang tinutuluyan ng mga ito. Okay naman po, maayos naman po yung assist ng barangay kapitan namin. Pero hindi lahat ng naapektuhan ay nakinabang dito. Ang iba sa kalsada pa rin naghihintay at umaasang maaabutan ng tulong. Patuloy naman ang buhos ng pantawid gutom at libreng tubig para sa mga residente. May isang doktor, ilang midwife at nurse naman na tumingin sa kalusugan ng mga nasunugan. Mayroon mga na high blood, may mga ubot sipon, nilalagnat, inuubo, may mga nasugatan. Pero ang problema ng pamunuan ng barangay, may mga nagpapanggap na mga biktima ng sunog para makakuha ng relief at cash assistance. Isang pamilya lang nagpapalista, 5 tao. Isang pamilya lang, gano'n Kasi meron ding meron ding bibigay ng financial assistance yan Ang owner, 2,000, yung mga renter, 1,000 yan. Ang iba, binalikan naman ang kanilang mga naabong tahanan sa pag-asang may mapapakinabangan pang gamit. Sa taya ng mga otoridad, umabot sa 2.5 million pesos ang halaga ng pinsala ng sunog. Patuloy pang inaalam ng mga otoridad ang sanhi nito pero sentro ng investigasyon ng Bureau of Fire Protection ang problema sa linya ng kuryente. Patuloy namang nananawagan ng tulong sa pamahalaan ang mga biktima ng sunog upang muling makabangon matapos ang sinapit na trahedya. May Bermudez, UNTV News and Rescue, Quezon City. Itinuturing na Fire Prevention Month ang buwan ng Marso. Ilang insidente na ng sunog ang nangyari ngayong buwan na nag-iwan ng milyong-milyong pisong halaga ng pinsala. Pero paano ba iniimbestigahan ng Bureau of Fire Protection ang isang sunog? Ito ang balita ni Mo Locson. Bitbit ng liaison officer na ito ng Bureau of Fire Protection ang ebidensya sa naganap na sunog sa Marikina kahapon. Sa buong Pilipinas, nag-iisa ang Arson Laboratory Service ng BFP. Kaya kung may ebidensya sa sunog saan mang panig ng Pilipinas na kailangang maisalang sa laboratory test, kailangan pa itong ipadala o dalhin sa main office ng BFP.
Sa Arson Investigation Unit ng BFP, bumabagsak lahat ng mga kaso at nakalap na ebidensya. Sa Arson Electrical Division, makikita ang dami ng mga ebidensya na sinusuri ng mga electric engineer na bumbero. Mula sa mga kable, motor ng appliances tulad ng electric fan at makina ng mga generator. Kung paano ito nasunog at kung ito ba ang pinagmulan ang kanilang inaalam. Hindi madali ang trabaho ng mga nasa Electrical Division dahil karamihan sa mga ebidensya ay sunog na at tila hindi na mapapakinabangan. Aminado ang BFP na nahihirapan sila sa dami ng mga ebidensyang sinusuri. May mga magnification devices ang Arson Division pero humihiling sila ng electron microscope. Kasi alam niyo po, itong mga evidence natin na to, lalo na electrical, sunog na po ito eh. Hindi po ito katulad ng mga buong wire. Continuity lang po ang titingnan natin doon kung buo siya o hindi. Ito po kasi dumaan na to sa combustion. Pag ganito kararaming wire na po ang kailangan naming examinin. Ito po, ito ang dami po. Isa-isa po namin itong titingnan. Sa Arson Chemical Laboratory naman, sinusuri ang mga accelerants o chemical na maaring nagpasimula ng apoy, sadyaman o aksidente. Ang mga miyembro ng BFP na nakatalaga dito ay may background sa siyensya. Ginagamit ng mga ito ang state-of-the-art gas chromatography machine na nagkakahalaga ng 10 milyong piso ang isa. Kahit abo na lamang ang natira, kayang masuri ng gas chromatography. Pag sinalang po dito, sigurado po kaming makakuha pa kami kasi parts per million po yung sensitivity po. Dito po kasi, isa-subject po natin siya sa heat through sa headspace. Tapos, ihimay-himayin po siya up to the molecular level. Tapos, i-inject po sa GC para ma-identify po talaga natin kung ano ang meron doon na flammable substance po. Sumasailalim sa modernization ngayon ang BFP dahil hindi lang mga fire truck ang gamit ng isang bumbero at kailangan ng makabagong teknolohiya ng mga arson investigators. Yes, because we wanted to become a competent fire protection agency na hindi lang yung yung based on hearsay, kundi based on science talaga. If there are indeed accelerants na ginamit dun sa isang area na nasunugan or talagang sadya ba or talagang by accident lang ito nangyayari. Sa datos ng Bureau of Fire, ang electrical connection circuit shorting ang pangunahing dahilan ng sunog. Sinundan ng mga lighted cigarette butt o sigarilyo at mga open flame. Mula taong 2018 hanggang 2019, may naitalang mahigit sa 7,000 sunog sa buong Pilipinas. Kabilang dito ang bara-barang pagkumpuni ng mga dilisensyadong elektrisyan at ang paggamit ng hindi diklase o peking mga electrical products na karaniwang hindi kinakaya ang load ng kuryente. Pinakamataas pa rin ang insidente ng sunog sa mga residential area sa buong Pilipinas na umabot na sa mahigit 2,000 mula taong 2018 hanggang 2019. Mon Hocson, UNTV News and Rescue. Maglalabas ng bagong import commodity clearance sticker ang Department of Trade and Industry upang lalong maprotektahan ang mga consumer laban sa mga pekeng produkto. Payo ng DTI, tiyaking hindi substandard ang mga bibiling produkto para makaiwas sa sunog. Ito ang balita ni Ray Pelayo. Nagbabala ang Department of Trade and Industry o DTI sa panganib na maaaring idulot ng pagtangkilik sa mga peke at substandards na produkto. Katulad na lamang ng mga nakumpiska nilang bumbilya na sa unang tingin ay aakalain mong genuine dahil may Import Commodity Clearance o ICC sticker pa ito. Ang iba nga ay nakaprint pa ang mismong logo ng DTI. Ang ICC sticker ay ikinakabit ng DTI sa mga inangkat na produktong pumasa sa pamantayan o safety standard ng Pilipinas. Kapag may Product Safety o PS mark ang isang produkto, ay nangangahulugan na mismong ang manufacturer nito ang nakarehistro sa DTI. Ayon kay Undersecretary Ruth Castelo, mahahalata naman kung peke ang nakalagay na ICC sticker. Yung ICC mark is supposed to be moving. Nagre-rainbow siya, hindi siya pwedeng flat. Maglalabas naman ang bagong ICC sticker ang DTI na may mga bagong feature.
Madali din itong malaman ng mga tauhan ng DTI kung peke o original ang mga produkto. Minirapat namin na bahagyang palabuin ang video ng sticker para hindi makopya. Nagmo-move siya. It's a hologram. Tapos merong naka-embed dyan na QR code at saka yung license number ng importer nakalagay dito. Ayon sa opisyal, maaaring pagmula ng sunog ang isang pekeng bumbilya dahil maluluwag ang parte nito at madaling mag-init. Ayon sa DTI, kahit mura ang pekeng produkto, hindi pa rin nakatitipid ang tumatangkilik dito dahil madali itong masira. 80 pesos nga. Sobrang mura pero ang kapalit naman nun isang buong community na mauubos. Ayon sa Bureau of Fire Protection NCR, sa Metro Manila pa lamang ay tumaas na ng 4.64% ang insidente ng sunog mula Enero hanggang Marso 15 ngayong taon kumpara noong 2018. Karamihan sa naging sanhi ay problema sa koneksyon ng kuryente. Ray Pilayo, UNTV, News and Rescue, Quezon City. Nagbanta ng digmaan si Moro National Liberation Front founding chairman Nur Miswari kung hindi matutuloy ang paglipat ng bansa sa federalismo. Bubuo naman ang panel si Pangulong Rodrigo Duterte upang mamonitor ang pag-usad ng panukalang federalismo. Ito ang balita ni Rosa Licos. Mismong si Pangulong Rodrigo Duterte ang naghayag ng pinag-usapan nila ni Moro National Liberation Front founding chair Nur Miswari nang magpulong ang dalawa sa Malacanang Martes ng gabi. Ayon sa punong ehekutibo, nagbanta ng gyera si Miswari kung hindi maipatutupad ang matagal ng hiling na federalismo. Subalit binanggit ng Pangulo na nakasalalay sa Kongreso ang pagkakaroon ng federal type of government. Kinakailangan munang amyendahan ng konstitusyon o dumaan sa charter change. So meron ako isang revolution pa. Ang MN, sabi ni Miswari kagabi, if you do not give it to me, let me be very honest. I will go to war. Dagdag pa ni Pangulong Duterte, bubuo ito ng 5 panel members sa panig ng gobyerno, gayon din mula sa kampo ni Miswari na magmomonitor sa development ng negosasyon ng dalawang panig sa hiling na federal setup. Ayon sa palasyo, sa isang paraan, maituturing itong panibagong set ng peace negotiations. Sasabi ko, I understand that, Nur. So, ganito na lang gawin natin. Let's form a panel because we have to inform the people we cannot negotiate secretly here. Sabi ko, para day to day, they will be briefed kung ano ang outcome, how gusto mo ma-apply ang federal system sa gusto mo. Pagaya ba ng yung BOL o different type? Itinanggi naman ng Malacanang na ang ginawang paghahayag ni Pangulong Duterte sa napag-usapan nila ni Miswari ay upang impluwensya ng Kongreso at publiko na isulong ang usapin ng federalismo. Bagaman itinuturing ng palasyo na seryoso ang banta ni Miswari, tiwala naman anya ang MNLF founder na maisa sa katuparan ng federalismo sa ilalim ng termino ni Pangulong Duterte. Subalit kung hindi nga magtatagumpay, ayon kay Panelo, posible itong humantong sa muling pagbabanggaan ng MNLF at gobyerno. He responded in time. He said, if it fails, we will be dying together. O, ibig sabihin, lalabanan kita. Yan ang ibig sabihin ni Presidente. Lalabanan mo gobyerno, dinlabanan din kita. Rosa Licos, UNTV, News and Rescue, Malacanang. Hahalili sa binuwag na Government Peace Panel ang peace panels na bubuuin para sa mga localized peace talks. Ito ang tugon ni Presidential Spokesperson Salvador Panelo nang tanungin sa dahilan ng termination ng appointment ng bumubuo sa Government Peace Panel. According to General Galvez, new panels will be created, localized, with sectoral representatives, local government units, and military. Binuwag ni Pangulong Rodrigo Duterte ang Philippine Government Peace Panel matapos mabigo ang peace talk sa pagitan ng pamahalaan at National Democratic Front. Kaugnay nito, tinerminate na ni Pangulong Rodrigo Duterte ang appointment ng mga miyembro ng Philippine Government Peace Panel
Kabilang dito sina GPHP's panel chairperson at Labor Secretary Silvestre Bello III, Antonio Arellano, Angela Librado Trinidad at Rene Sarmiento. Inatasan na rin ang GPHP's panel na i-turn over ang lahat ng mga opisyal na dokumento, papeles at pag-aari kaugnay ng peace negotiations sa tanggapan ng Presidential Peace Advisor. 8 foreign terrorists pa ang namomonitor ng Armed Forces of the Philippines sa Central Mindanao. Kabilang umano ang mga ito sa grupo ng mga terorista na nauna nang napabalitang nakapasok sa bansa. Ito ang balita ni Lea Ilagan. Marami ng terorista nakapasok sa bansa. Ang iba ay umalis na at ang iba ay namatay sa military operations. Ngunit ayon kay Western Mindanao Command spokesperson Colonel Jerry Bisana, 8 sa 10 napaulat ang namomonitor sa Central Mindanao. 5 sa 10 ang identified na ng militar na kinabibilangan ng Singaporean na si Mawia na sinasabing remnant ni Zulkifli Binhir alias Marwan na napatay ng SAF-44 noong January 2015. 2 ang Arab-looking, kabilang ang Iraqi na si Abdul Rahman na siyang nagdala ng ISIS flag sa bansa at ang 2 Indonesian. We've been trying to account all of them, but of course sabi ko nga, napakahirap because nobody can tell who are the terrorists kung basta-basta lang siya, ordinaryong taong nandiyan. Hindi naman natin sila pwedeng hulihin habang wala sila talagang ginagawa. Not unless ito yung mga high value targets na ibinigay din sa atin ng mga counterparts natin sa ibang bansa. Sinabi ni Bisana, bukod sa pakikipag-ugnayan sa mga foreign counterparts, nakikipag-ugnayan na rin sila sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan dahil sa posibleng pagpasok sa bansa ng mga foreign terrorist gamit ang mga paliparan. Ito'y dahil nahihirapan na umano ang mga teroristang pumasok sa southern backdoor ng bansa dahil sa mahigpit na seguridad na ipinatutupad sa tri-boundary ng Pilipinas, Malaysia at Indonesia. We do not discount the possibility also na yung mga karaniwang airport dito, nakakarating naman yung mga foreigners. Paano mo malalaman or madidetect na extremist kagad ang isang tao? How will you know that people sitting or standing beside you is a terrorist? Not unless may hawak-hawak kayo ng baril, hindi yan makakapasok. Or may dala-dala yung mga explosives or anything that will indicate na terorista siya. Panawagan ni Bisana sa publiko, tumulong sa militar sa pamamagitan ng pagbibigay ng impormasyon kung may nalalaman silang pumapasok na terorista sa bansa gamit ang mga paliparan. Lea Ilagan, UNTV, News and Rescue, Campo Aguinaldo. Labing-apat na drug suspects ang naaresto sa magkahiwalay na buy-bust operation ng mga pulis sa Quezon City at Cavite. Ito ang balita ni Asher Cadapan Jr. Sa tapat pa mismo ng Cubao Elementary School sa Quezon City, nagkaabutan ng shabu ang hinihinalang drug pusher at ang pulis na nagpanggap na buyer pasado alas 12 kaninang madaling araw. Isinagawa ng mga pulis ang buy-bust operation matapos isumbong ng mga kawani ng barangay E. Rodriguez ang iligal na aktibidad ni Franz Duan Bernardino alias Kiko. Nagka-counseling na po ito sa barangay at sa mga tuwid ay surrender siya. Pero imbis na magbago at iwasan yung pagiging involved niya sa illegal na droga ay patuloy pa rin ang pagbibinta niya. Nasabat mula sa naarestong suspect ang 7 sachet ng hinihinalang shabu na tinatayang nagkakahalaga ng 3,500 pesos. Nakumpiska rin kay Bernardino ang isang cellphone kung saan umano makikita ang mga transaksyon nito sa pagbebenta ng shabu. Itinanggi naman ng suspect ang akusasyon. Hindi po ang tutulak. Pag-utusan lang po i-deliver yan. Samantala, arestado naman sa buy-bust operation ng General Trias City Police sina Resty Garganera at Hill. Nakuha sa dalawa ang 15 gramo ng hinihinalang shabu na nagkakahalaga ng 100,000 piso. Sa isang hiwalay na operasyon sa Pasong Kamatsile 2, nasabat ng mga pulis ang 11 sachet ng hinihinalang shabu mula sa magkakapatid na sina Joanna, Ross V at Arnel Biticon. Nasa watchlist sila at mga sumuko na dati ito sa ating Octantocam pero hindi sila nagbago at nagtuloy-tuloy sa kanilang illegal na gawain, kaya nagsagawa tayo ng ganitong uri ng mga operations. Kagabi, isa pang buy-bust operation ang isinagawa ng General Trias City Police sa Barangay Santiago General.
Arestado ang mga suspect na sina Orlando Batario, Helbert John Malatag at Eduardo Laloma na nahulihan ng 4 na pakete ng hinihinalang shabu. Ang mga nahuling drug suspect ay maharap sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Panawagan ng mga pulis, agad isumbong sa mga otoridad kung may nalalamang iligal na aktibidad sa inyong lugar. Asher Cadapan Jr., UNTV News and Rescue, Quezon City. Magtutungo ng Cebu ang forensic team ng Public Attorney's Office upang hilingin sa mga magulang ni Christine Silawan na mare-autopsy ang mga labi ng dalaga. Ito ang balita ni Aiko Miguel. May nakikitang conflict ang Public Attorney's Office sa investigasyon ng Cebu Police at National Bureau of Investigation sa kaso ng pagpaslang kay Christine Lee Silawan. Pangunahin na ang pinagbasehan ng isinampang kaso. May testigong nakuha ang PNP Cebu, pero ang NBI ay nagbase lamang sa mga sirkumstansya ng pagpatay sa biktima. Yung basihan po ng ifinayad ng NBI ay circumstantial ang ebidensya na ginamit nila doon. Wala ho kami nakita doon na eyewitness na nakakita ng pangyayari. Kaya naman magtutungo bukas sa Cebu ang PAO Forensic Team upang hilingin sa mga magulang ni Silawan na magsagawa ng panibagong otopsiya sa mga labi ng dalagita. Duda ang PAO sa ginawang pagpaslang, pagbalat sa mukha at pagkuha ng laman loob ng dalagita. Ang desisyon ng pamilya kung kailangang eksaminin ang katawan ni Christine ay gagawin po ng PAO Forensic Team. So depende po sa family kung gusto po nila. Malinis na malinis po yung buto sa noo at dito sa pisngi, dito sa kanan. At medyo magaspang po dito sa kanan, sa right side of the neck. Indicating ho na there is something that may have happened after ho na tinanggal yung skin sa mukha. Hindi ho madaling tanggalin ang laman doon. Ang PAO ang tumatayong abogado sa ngayon ng pamilya Silawan. Ayon kay PAO Chief Attorney Persida Acosta, March 14 nang sumulat sa kanila ang pamilya upang humingi ng tulong sa pagkamit ng hustisya para sa pinaslang na dalagita. Aiko Miguel, UNTV News and Rescue, Manila. Naantala na ang implementasyon ng ilang infrastructure projects ng Department of Public Works and Highways dahil hindi pa rin naipapasa ang proposed budget ng pamahalaan para sa taong ito. Ito ay dahil hindi pa rin naayos ang gusot ng Senado at Kamara kaugnay sa 2019 proposed national budget. Ito ang balita ni Nel Maribuho. Magpupulong sa darating na Lunes ang ilang miyembro ng Senate Committee on Finance at counterpart nito sa Kamara upang ayusin ang gusot sa pagpapasa ng 2019 proposed budget. Ito ay matapos bawiin na ng Kamara ang ibinigay na kopya sa Senado ng enrolled version nito ng 2019 budget. Ayon kay Senate President Vicente Sotto III, magandang indikasyon ito upang maiayos ang issue sa budget. I'm glad that they have retrieved it. There is now a possibility that we can bring it back to the original state of the budget when we ratified it. Ngunit nilinaw ni House Appropriations Committee Chairman Rolando Andaya Jr. ang ginawang physical retrieval ng kopya ng proposed budget ay hindi nangangahulugan na sumuko na sila sa una nilang posisyon. Nilinaw ni Andaya na wala silang ginawang illegal nang ratipikahan nila ang 2019 GAB. Batay sa naging alegasyon ni Senator Panfilo Lacson, aabot sa 95 billion pesos ang ginawang realignment sa 3.7 trillion peso 2019 budget ng House leadership at inilaan sa mga pinapaboran umano nitong mga kongresista. Dahil sa patuloy na pagkaantala sa pagpapasa ng budget, ilan sa mga infrastructure projects ng administrasyon ay naaantala na ang pagpapatupad. Siyempre may mga delay that is attributable. Pero ngayon po we're doing our best to make sure that yung project implementation of projects that are already funded is hindi po maapektuhan. Hindi na idinetalye pa ng DPWH kung ano-ano itong mga proyekto na ito. Sa kabila nito, ayon kay Senator Sherwin Gatchalian, maapektuhan ng malaki dito ang pagpapatayo ng mga karagdagang silid-aralan at pagkuha ng dagdag na guro kung hanggang ngayon
ay hindi pa rin maipapasa ang 2019 budget. Nel Maribuho, UNTV News and Rescue, Pasay City. Isang petisyon ang inihain sa Korte Suprema upang ipawalang bisa ang umano'y sweetheart deals na pinasok ng Meralco sa sarili nitong power generating companies noong 2016. Ayon sa mga petitioner na sina Bayan Muna Chairman Nery Colmenares at Representative Carlos Zarate, 7 power supply agreements ang pinirmahan ng Meralco para sa 90% na supply na kailangan nito. Katumbas umano ito ng 12.44 billion pesos bawat taon na papasanin ng mga consumer sa loob ng 20 taon. Katwiran nila, hindi dumaan sa competitive bidding ang mga kontrata na ibinigay din ng Meralco sa sarili nitong mga kumpanya. Wala pang pahayag ang Meralco tungkol dito. Pinabulaanan ng Metropolitan Water Works and Sewerage System o MWSS na aabot sa $800 million ang gagastusin sa pagtatayo ng Kaliwa Dam. Iginit naman ng Department of Finance na hindi na maaaring tumanggap ng unsolicited proposal ang pamahalaan para sa construction ng Kaliwa Dam dahil aprobado na ang proyekto. Ito ang balita ni Rosalie Cos. Nilinaw ng Department of Finance na ayon sa panuntunan, hindi na maaaring tumanggap ng unsolicited proposal ang pamahalaan para sa pagtatayo ng Kaliwa Dam dahil aprobado na ang proyekto na popondohan sa pamamagitan ng Chinese Official Development Assistance. Ito ay matapos lumabas ang ulat na mas makatitipid umano ang pamahalaan sa proposal ng isang Japanese firm na pinabulaanan naman ang kagawaran. Patungkol sa mga paratang na ang solicited PPP ay walang gastos para sa pamahalaan, mariin naming ipinababatid sa publiko na kahit walang gastos para sa pamahalaan ay hindi ibig sabihin walang gastos para sa customer. Ang mas mataas na project at financing costs sa ilalim ng solicited PPP ay magiging dagdag pasanin para sa mga consumers. Pinabulaanan din ng Metropolitan Water Works and Sewerage System o MWSS ang paratang na aabot sa $800 million ang gagastusin sa pagpapatayo ng Kaliwa Dam sa ilalim ng Official Development Assistance ng China. Bagkus, nasa $248 million ito o katumbas ng 12.2 hanggang 14.5 billion pesos kabilang ang mga bayarin at interes. Ipinaliwanag naman ng pamahalaan ang pagkakaiba ng Japanese proposal na Kaliwa Intake Weir at ang New Centennial Water Source Kaliwa Dam Project. Ang weir, anila, ay kakaunti lang ang kayang iimpok na tubig kapag tag-ulan. Ang weir o isang uri ng mababang dam ay umaasa sa agos ng ilog. Kapag walang agos, pag may drought, wala rin pong tubig mula sa isang weir. Pagtitiyak din ng opisyal, limitado rin ang tatanggaping Chinese workers sa isasagawang Kaliwa Dam Project. Alinsunod sa Labor Code of the Philippines, ang MWSS at iba pang mga ahensya ng pamahalaan ay sisiguraduhin na limitado lamang sa mga highly technical na trabaho ang ibibigay sa mga foreign workers para sa pagpapatayo ng Kaliwa Dam Project. Rosalie Cos, UNTV, News and Rescue, Malacanang. Hinihingi ng Task Force Sierra Madre for Balanced Ecology at grupo ng mga katutubo ang nilalaman ng kontrata sa pagitan ng China at Pilipinas sa pagpapatayo ng Kaliwa Dam. Ayon sa grupo, nais silang malaman ang nilalaman ng kasunduan ng Pilipinas at China, partikular na sa credit loan at commercial contract agreement sa Kaliwa Dam Project. Nangangamba sila sa posibleng maging epekto nito sakaling hindi masunod ang nakasaad sa kasunduan. Karapatan umano ng mga residente sa lugar kung saan itatayo ang dam na malaman ang nakapaloob sa kasunduan. Hindi natin alam kung anong magiging interest niyan, kung anong mangyayari kung hindi makabayad ang Pilipinas, anong magiging penalties. If we look at the situations in other countries, ang nangyari ay na-take over ng China ang mga port at ibang mga lupain ng ibang bansa. Ayon sa legal counsel ng grupo, oras na may makita silang questionableng probisyon sa kasunduan, gagawa sila ng legal na hakbang ukol dito.
na sa mahigit 3,000 ang nahuli ng Philippine National Police dahil sa paglabag sa umiiral na COMELEC gun ban. 32 sa mga nahuli ay mga pulis. Ito ang balita ni Lea Ilaga. Umakyat na sa 3,105 ang nahuli ng Philippine National Police na lumabag sa COMELEC gun ban simula January 13 o sa pagsisimula ng election period. Ayon kay PNP spokesperson, Police Senior Superintendent Bernard Banac, sa naturang bilang, 32 ang pulis, 5 ang sundalo, 44 ang elected government officials, 57 ang security guards at pinakamarami pa rin ang sibilyan na nasa 2,924. Sila po ay makakasuhan ng paglabag sa batas, ang illegal possession of firearms during the campaign period dahil may gun ban po na umiral. At para po sa lahat, matatanggalan sila ng lisensya, no? Maliban doon sa kasong kakaharapin nila. Ayon pa kay Banac, mga personal na baril na may expired na lisensya ang nakumpiska sa 32 pulis. Tumanggi si Banac na pangalanan o ibigay ang detalye kung saan nakatalaga ang mga nahuling pulis. Pero tiniyak ng tagapagsalita ng PNP na mahaharap ang mga ito sa kasong administratibo. Sinabi pa ni Banac na nasa 2,603 naman ang nakumpiskang baril ng PNP. 74 ang replica, 1,038 ang bladed at pointed weapons, 168 ang granada, 456 naman ang ibang pampasabog at mahigit sa 21,000 ang mga bala. Paalala ni Banac sa publiko, isurrender sa pinakamalapit na istasyon ng pulis ang mga baril na may expired na lisensya upang hindi mahuli at makasuhan ng PNP. Temporary custody and safekeeping. Dapat hindi po ninyo to hawak, lalo't expired na. Sa mga hindi pa naman expired ang lisensya, ngunit walang exemption galing sa COMELEC, huwag munang bitbitin ang baril dahil suspendido ang permit to carry firearms outside of residence ngayong election period. Lea Ilagan, UNTV, News and Rescue, Campo Crame. Naaresto ng pinagsanib na puwersa ng PNP at AFP ang isang consultant ng National Democratic Front of the Philippines o NDFP at isang kasamahan nito sa isang bahay sa General Bautista Street, Poblacion 2A, Imus, Cavite, kagabi. Kinilala ang naarestong NDFP consultant na si Renante Gamara at kasamahan nito na si Arturo Balagat na isang retiradong pari. Ayon sa mga otoridad, na-recover sa mga ito ang isang 9mm pistol, 2 granada, sari-saring gadget na naglalaman ng mga subversibong dokumento at 90,000 pesos na cash. Isa si Gamara sa 21 peace consultant na pinakawalan ng pamahalaan noong August 2016 upang makasama sa usapang pangkapayapaan sa mga rebeldeng komunista. Inaresto si Gamara 2 araw matapos buwagin ng pamahalaan ang peace panel nito. Si Gamara ang ika-4 na NDFP consultant na muling inaresto matapos ang nabigong peace talks. Una nang naaresto nitong nakaraang taon sina Adelberto Silva, Vicente Ladlad at Ray Casambre. Alamin natin ang latest sa lagay ng panahon mula kay Ray Pelayo na nasa UNTV Weather Center. Ray, anong weather system ang nakakaapekto ngayon sa ating bansa? Magandang hapon, Monica, sa ating mga kasambahay. Wala tayong bagyo, LPA sa Philippine Area of Responsibility. Subalit umiiral itong high pressure area at yung ridge nito, yung bahagi nito nakakaapekto dito sa may northern at sa central Luzon. Ibig sabihin, maging epekto niyan ay makakaranas pa rin tayo ng good weather kasama na sa Metro Manila at nalaming bahagi ng Luzon. Samantala, makakaranas naman ng mga localized thunderstorms ang Visayas at ang Mindanao area. Base dun sa radar ng Pag-asa, may mga nasagap tayong ilang mga pagulan, lalo na dito sa may Western Visayas at kasama na yung Cebu area. Medyo may malakas na mga pagulan kanina. At meron tayong mga pag-ambon lamang dito sa may silangang bahagi ng Isabela at Aurora at maging yung area ng Pangasinan at La Union, nakaranas din ng ilang mga pagulan sa part ng Caraga region. Pero ayon sa Pag-asa, generally malaking bahagi ng ating bansa ay makakaranas pa rin ng good weather. Wala naman tayong ina-expect ngayon na gale warning sa anumang baybayin ng ating bansa. Kaya malayang pumalaot ang ating mga kasambahay na mangisda. Monica? Maraming salamat, Ray Pelayo, live na nag-uulat mula sa UNTV Weather Center. Patuloy
Patuloy na nag-iikot sa iba't ibang lugar sa Davao City ang Wish Bus bilang bahagi ng provincial tour nito. Kahapon, dinayo ng FM Booth on Wheels ang isang pamantasan sa Durian Capital of the Philippines kung saan hinarana ng mga talented students ang mga kapwa nila mag-aaral. Ito ang balita ni Janice Inhente. Kitang-kita sa mukha ng mga estudyante ng University of Southeastern Philippines ang excitement nang makita ng personal ang iconic Wish 1075 bus sa unang roadshow nito sa nasabing paaralan sa Davao City kahapon. Kanya-kanyang diskarte at pose ang mga ito makakuha lamang ng litrato sa one-of-a-kind FM radio booth on wheels. Happy kayo kay, wala ko na-expect na maabot ang happy nga, Wish 107.5 nga bus. Kay, sa una, katanaw ako sa YouTube niya. Karon kay, nadalo sa Muskulan. Maayo, makalipay no kay, daghan ang nag-anticipate sa Wish bus and actually first time ever nga kanang niadto siya sa USEP and USEP yan are very grateful nga kanang maka-experience sa rare nga inani. At dahil pagkakataon nito ng mga estudyante, nabigyan din ng chance ang mga local artist students na ipakita ang kanilang angking galing sa musika. Para sa akin, this was really an overwhelming experience. The fact that I was able to play in the same spot as with one of the same with one of the greatest artists sa Philippines. That's really an inspiring experience for me, and it encourages me to really continue sa aking career in singing and songwriting. Sobrang amazing po at saka wish granted talaga yung experience namin kasama yung Agwanta. So kahit bago pa lang kami, so talagang wish granted talaga na makapunta yung Wish Bus dito at salamat Wish 1075. Samantala, ilang road shows at activities pa ang naka-line up sa patuloy na pag-iikot ng Wish Bus sa Davao City para magbigay ng good vibes at world-class musical experience sa mga kababayan nating Davaoenyo. Janice Inhente, UNTV, News and Rescue, Davao City. Susunod sa Ito ang Balita. Subscribers ng Wish 1075 YouTube channel umabot na ng 5 milyon.